Mark, kasi marami din akong nababasa sa balita na alam mo yon, ang boss ay bilyonaryo. Meron siyang personal assistant. Yeah. Ninakawan niya ngayon yung boss niya na bilyonaryo. So, ang parusa doon sa nagnakaw na assistant, mas mabigat. Mas mabigat kasi nga hindi yan ordinary theft. Hindi yan ordinary theft na, for example, doon ka kumakain sa isang restaurant, may cellphone ka sa gilid, tapos may kausap ka sa katabi mo, tapos pag biglang lingon mo, nawala na yung cellphone mo, yun ang ordinary na pagnanakaw. Pero mas mabigat na pagnanakaw, yung mismo kaibigan mo na. Grabe, no? Mismo ka-live-in partner mo na, mismo empleyado mo na, mismo girlfriend mo na, tapos tinakawan ka. Mas mabigat yun. Bakit? Kasi because yung tinatawag na emotional betrayal. There's a word in law yung tinatawag na emotional betrayal. Emotional betrayal, hindi lang nag-refer yan sa mga intimate relationship. Kasama kasi sa emotional betrayal yung empleyado mo, housemate mo, yaya sa mga kamag-anak ko, katulong mo. Yan, ang tawag doon emotional betrayal. How much more kung girlfriend mo, live-in partners mo, tapos mismo yan, ninakawan ka. Kasi she or he betrayed yung trust. Ang tawag doon sa batas, emotional betrayal. Pag emotional betrayal na ang pinag-uusapan, mas mabigat kasi kung matakot ka sa kalaban mo, mas lalong matakot ka sa katabi mo. Kasi mas may access siya sa'yo. Di ba, sino yun yung mga sikat na mga Samson and Delilah. Napaka-strong si Samson. But hindi naman siya nabulag or namatay dahil sa mga kalaban. Namatay siya sa isang babae na katabi niya. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na emotional betrayal sa trust. Trust ang issue dyan. And yung trust na yan, yun ang ginamit ng kaniyang anang nagnakaw para makuha yung mga dapat nakawin niya. So, hindi lang ordinary theft yan. Ang tawag doon sa batas, qualified theft. And pag qualified theft, pag more than 2 million ang ninakaw mo, that is non-bailable offense. And ang tawag doon sa batas, sa penalty is reclusion perpetua. Bakit reclusion perpetua? Kasi non-bailable yan. Bakit? Kasi because of the trust o yung pagtitiwala na may access yung magnanakaw na makuha yung mga kwarta mo, mga paintings mo, mga jewelries mo, kasi may access siya, kasi pinagkatiwalaan mo siya. Mas mabigat ngayon kasi sabi nga ng isang kasabihan, kung bantayan mo ang kalaban mo, mas lalong bantayan mo kung sino yung katabi mo. Bakit? Kasi yun ang may access. Pwede kang saksakin, pwede kang nakawan. So, yun that's why mas mabigat ang penalty ng qualified theft. Yan yung, Mark, konsepto ng abuse of confidence yung binanggit po ninyo. Grave. Di lang abuse. Grave. Ano ba yung English, Tagalog sa grave? Oh. Sobra. Labis. Labis ng pag-aabuso sa pagtitiwala. Labis ng pag-aabuso ng pagtitiwala. Grave abuse of confidence. Yung grave abuse of confidence or in law, ang tawag doon, emotional betrayal. Pasok ba din yan sa government? Labis ang kanilang pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Yun ang tinatawag na plunder. We are talking here of your personal property. Kasi iba yung ninakaw mo ang government funds. Graft and corruption yan, plunder yan. Iba naman ang konsepto pag ninakaw mo is a personal private funds. Ito yung general concept ng theft or pagnanakaw. Thank you, Kuya Mark.